Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1931 hanggang Kabanata 1940. Kabanata 1931. Lagi nang naunawaan ni Yehan ang mga iniisip ni Yeching, ngunit sa simula, nagpapaliban si Yehan, lagi niyang gustong harapin ito ulit pagkatapos matapos ang lahat sa China, hindi inaasahan, nagbiro ang Diyos para sa kanila, hiniling sa kanilang dalawa na pumasok sa mundong ito, at nagkahiwalay sa loob ng napakatagal na panahon. Alam na ngayon, ang taong nagpapanaginip sa kanya ay malapit ng magpakasal sa ibang tao. Bukod pa rito, sa sandaling ito, tila nakalimutan na siya ni Yeching. Kung hindi, kahit na hindi niya ito nakilala noong nasa angkan ng Qin siya, dapat sana ay nakilala na niya siya, tama. Ngunit, hindi. Ang magkabilang panig ay nagdaan na parang mga estranghero nang hindi man lang masyadong nag-uusap. Ate, ano bang nangyari sa iyo? Ginagawa mo ba, naaalala mo pa ba ang nakaraan? Naaalala mo ba ang lahat noon, naaalala mo ba, ang malayong bayan na iyon? Isang ekspresyon ng sakit ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Nang makita ang nabyang dumaan sa kanya, hindi niya maiwasang higpitin ang kanyang mga kamao. May nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang kapatid na babae, kahit na gusto niyang magpakasal sa ibang tao, kailangan pa rin niyang marinig ang mga salitang ito mula sa kanya. Bukod pa rito, gusto pang malaman ni Yehan ng mas malinaw kung bakit naging tiyanin si Yeching. Bakit ka naging santa ng Yaoqi? Bakit, hindi mo kilala ang iyong nakababatang kapatid? Kuwit. Ang Yaoqi at Chenkon ay ikinasal, gaya ng inaasahan, maraming tao rito, na maihahambing na sa isang katlo ng pinakamataas na lakas ng lahing tao. Sa isang piraso ng kawalan na hindi kalayuan sa palasyo ng Yaoqi, 3 figure ang nakatayo na nakapamulsa, na walang pakialam na pinapanood ang eksena sa palasyo ng Yaoqi. At ang 3 taong ito ay 2 lalaki at 1 babae. Ang babae ay may walang kapantay na anyo na kumalat sa buong bansa. Gayunpaman, gamit ang gayong walang kapantay na anyo, pinili ng babae na magbalat kayo bilang lalaki, ngunit mayroon ding isang mapanghusgang espiritu na nagpapahulog sa mga tao. Sa tabi ng isang babaeng nagbabalat kayo bilang lalaki, nakatayo ang isang binata. Ang binata ay maputi, ang kanyang katawan ay mukhang medyo mahina, may hawak siyang tiklop na abaniko, at lagi siyang may nakangiting mukha. Ang mga tula at aklat ay parang mahina na iskolar. At ang huling tao ay isang matandang lalaki. Ang aura sa katawan ng matandang lalaki ay malabo at introvert hanggang sa sukdulan. Gayunpaman, sa sandaling mailabas ang aurang ito, tiyak na magiging nakakagulat ito. Ang trio na ito ay walang iba kundi ang babaeng Kang at ang banal na hari na nagbabantay sa kanyang tabi. Kahit na ito ang unang pagkakataon para sa puting mukha na iskolar na magpakita, dahil sumunod siya sa babaeng Kang, natural na mga tao ng angkan ng Kang. Ang kasal sa pagitan ng Yaoqi at ng 12 bulwagan ng langit at kun, ang angkan ng Kang ay sa wakas ay nagpakita. Noong araw na iyon, sa harap ng libingan ng baliw na santo, sinabi ng babaeng Kang, kapag dumating na ang araw na iyon, pupunta ako upang makipagkita sa kanya sandali, at ang araw na sinabi niya ay tumutukoy sa araw na ito. Ang angkan ng Kang ay isinilang na. Bagaman hindi ito lihim sa maraming nangungunang puwersa, ang angkan ng Kang ay hindi pa inihayag ang kanilang pagbabalik sa harap ng mundo. Sa araw na ito, ang lahat ng makapangyarihang tao mula sa Yaoqi ay nagtipon, mula sa lahat ng direksyon ng lahing tao, at ang kapanganakan ng angkan ng Kang ay ang pinakaangkop na okasyon para sa okasyong ito. Sa panahong iyon, makikita ng buong lahing tao ang kapangyarihan ng kanilang angkan ng Kang. Ang babaeng angkan ng Kang, hayaang manginig ang lahat ng puwersa ng angkan dahil sa kapanganakan ng angkan ng Kang. Ginoo ko, kailan tayo magpapakita? Sa sandaling ito, nagtanong ang puting iskolar na may ngiti. May mga hibla ng liwanag na kumikinang sa kanyang mga mata. Inihayag ng angkan ng Kang ang kanilang kapanganakan, at natural na hindi sila lang 3. Sa mundong ito, ang malakas na tao ng angkan ng Kang ay naghihintay na ng matagal na panahon. Kapag oras na para sa akin, ang angkan ng Kang, upang magpakita, gagawin ko ito sa aking sarili. Mahinang sabi ng babaeng angkan ng Kang. Kuwit, dito.
Sa parisukat ng palasyo ng Yaoqi, sa ilalim ng panunood ng lahat sa buong mundo, ang Panginoon ng banal na palasyo ay naglakad sa pulang carpet na hawak ang kamay ng banal na dalaga na si Tianyin, at ang simoy ng hangin ay humihip sa kanilang dalawa. 3,000 buhok, mula sa kanilang dalawa, mayroong isang mahinang pabango na kumakalat. Sa harap ng Panginoon ng banal na palasyo na may hawak na kamay ng banal na dalaga na si Tianyin, si Ye Tianwang na nakasuot ng pulang damit ay nakatayo na nakapamulsa, naghihintay sa pagdating ng Panginoon ng banal na palasyo na nangunguna sa banal na dalaga na si Tianyin. Sa likod ni Ye Tianwang ay ang listahan ng mga hari ng langit sumali sa 4 na grupo ng mga baliw na best man. Kaagad, sa ilalim ng paningin na iyon, kinuha ng Panginoon ng banal na palasyo ang kamay ng banal na dalaga na si Tianyin at huminto sa harap ni Haring Ye Tian. Sa kanyang kahangahangang mukha, isang nakakahumaling na ngiti ang dahan-daang sumibol, lumabas. Gotcheng, ngayon, ipinagkatiwala ko si Tianyin sa iyong mga kamay. Sa buhay na ito, hindi mo siya dapat ipagkanulo. Ang boses ng Panginoon ng banal na palasyo ay malambot at matamis, tulad ng isang batis ng malinaw na bukal na umaagos sa puso. Nang marinig ito, nakita kong ang mga nakatitig na mata ni Ye Tianwang ay kumikinang ng maliwanag, tiningnan niya ang banal na dalaga na si Tianyin, at sinabi, pakisiguraduhin, banal na Panginoon ng palasyo, sa buhay na ito, siya ang aking mata, at paprotektahan ko siya tulad ng pagprotekta ko sa aking sariling mga mata. Nang marinig ang mga salitang ito, isang ekspresyon ng kasiyahan ang sumilay sa mga mata ng banal na Panginoon ng palasyo, at kaagad, sa ilalim ng paningin ng lahat, dahan-dahan niyang inilagay ang kamay ng banal na dalaga na si Tianyin sa kamay ni Haring Ye Tian. Sa pagkakataong ito, ang banal na dalaga na si Tianyin ng palasyo ng Yaoqi ay magiging asawa ni Haring Ye sa 12 templo ng universo, at sila ay magpapakasal. Gayunpaman, habang pinapanood ng mga makapangyarihang tao sa paligid ang eksena na ito ng may mga ngiti, isang malamig na tinig din ang lumabas sa sandaling ito. Teka lang, hindi ako sang-ayon sa kasalang ito. Kabanata 1932. Ang malamig na tinig na ito ay walang kabuluhan sa ganitong kapaligiran, na nagpapanginig sa kamay na yari sa jade ng banal na Panginoon ng palasyo na handa nang ibigay si banal na dalaga Tianyin sa mga kamay ni Ye Tianwang. Sa isang iglap, ang mga mata sa parisukat at sa nakapaligid na mundo ay nagtaka sa pinagmula ng tinig. Sa sandaling ito, si Yehan ay lumabas sa karamihan ng tao na may malamig na ekspresyon, tumayo sa pulang carpet, tumingin sa likuran ni banal na dalaga Tianyin, at tinanggap ang mga mata ng lahat ng makapangyarihang tao sa mundo. Hindi ako sang-ayon sa kasalang ito. Ang mga salitang ito ay nagulat sa lahat ng makapangyarihang tao sa mundo. Ang kasal sa pagitan ng Yaoqi at ng 12 palasyo ng Chencon ay walang pagtutol sa bagay na ito, at ang simula ng kasal ngayon ay nangangahulugan na si banal na dalaga Tianyin ay ikakasal sa 12 palasyo ng Chencon. Ang ikalawang bulwagan ay isang tiyak na mangyayari. Gayunpaman, sa sandaling ito, may tumayo upang tutulan ang kasalang ito, at ang taong ito na tumututol ay isang pag-iral na hindi pa naisip ng sinuman. Nang makita ang binata na lumabas sa karamihan ng tao sa sandaling ito, ang nagulat ng mga titig sa pagitan ng langit at lupa ay lalong lumalim. Para kay Yehan, ang mga malalakas na tao lamang sa parisukat ang medyo pamilyar sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, sa bulwagan kanina, ang kabilang panig ay nagkaroon ng palitan ng salita kay Haring Fentian, at ang banal na hari na si Qinggai at ang banal na hari na si Skyfire ay naglaban ng harapan. Sa sandaling ito, maging ang banal na hari na si Qinggai ay lubos na nagulat. Paano tatayo si Yehan laban sa kasalang ito sa sandaling ito? Ginagawa nitong imposibleng makipag-ugnayan ang mga tao sa isa't isa. Aba, anong uri ng hangin ang batang ito? Paano niya lakas loob na tutulan ang kasal sa pagitan ng Yaoqi at ng 12 palasyo ng langit at kun? Ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring guluhin. Ang bagay na ito ay pinagpasyahan ng Panginoon ng banal na palasyo at ng Panginoon ng palasyo ng Chendian. Kung tatutol ka sa kasalang ito, lalabag mo ang Yaoqi at ang 12 palasyo ng Chencon, at hamanin ang Panginoon ng banal na palasyo. Hehe, kaya bang kumilos ng walang ingat ang batang ito sa Yaoqi dahil lang sa may suporta siya kay banal na Hari Qinggai? Ang lahat ng makapangyarihang tao sa parisukat ay nagtawanan ng sunod-sunod, lahat ay nakatitig kay Yehan sa sandaling ito. Mapagmataas at mapagkunwari, hindi ko alam ang kahulugan nito, dahil lang sa karapat-dapat kang tutulan ang kasalang ito. Ngunit, sa huli, hahayaan kitang mamatay sa aking mga kamay, Fenching Tian. Han, ang hindi pagpatay ay hindi sapat upang mapawi ang galit sa kanyang puso. Nang makita si Yehan na tumayo ngayon, ginagawa nitong mas masahol pa ang kanyang balak na pumatay.
Anong uri ng mga trick ang ginagawa ng batang ito? Paano siya makagulo sa panahong ito? Ang semi-banal na makapangyarihang tao ng angkan ng Qin ay sumimangot. Si Yehan ay maituturing na kalahati ng angkan ng Qin, at ang patriarka ng angkan ng Qin ay nakatayo na sa kanyang likuran upang suportahan siya. Bueno, ang kanyang mga salita at gawa ay maituturing na kumakatawan sa pamilya Qin. Kapag may kaguluhan dito, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa pamilya Qin. Mukhang ang bastardo na ito ay gagawing mas tupana-panabik ang kasalang ito. Si Wan Cheng Roxy ay tumawa, gayunpaman, mas mabuting kaya niyang tiisin ang mga kahihinatnan, ang paglabag sa Yao Qi at Chen Kun sa 12 bulwagan, kahit na si banal na Hari Qinggai ay hindi siya mapapanatili rito. Nang marinig ito, ang mga itim na kilay ni Yan Yulan ay sumimangot. Bagaman hindi alam ng lahat kung bakit tinutulan ni Yehan ang kasal, tiyak na hindi ito isang matalinong hakbang. Ang wakas ay masyadong mapanganib. Iniisip ba talaga ng batang ito na sa suporta ng isang makapangyarihang banal na hari, makakagawa siya ng walang ingat sa aking Yao Qi? Malamig na umungol si Palace Master Tianqin. Ang kasal ng 12 palasyo ay may malaking kahalagahan sa Yao Qi, paano magiging aksidente ang kasalang ito? Sa sandaling ito, nang tumayo si Yehan, ang banal na Panginoon ng palasyo ng Yao Qi, si Ye Tianwang, at si banal na dalaga Tianyin ay sabay-sabay na tumingin sa posisyon ni Yehan. Sa isang iglap, isang nakakatakot na lamig ang pinakawalan, at ang posisyon ni Yehan ay nabalot, at may mga hibla ng malamig na liwanag na kumikislap sa kalmado at walang pakialam na mga mata ng banal na Panginoon ng palasyo. Sa kanyang fairyland, sa harap niya, may mga taong naglakas loob pa ring tutulan ang kasalang ito. Tinitigilan ni Haring Yetian si Yehan ng mga mata na puno ng paghamak, at may nakakatakot na pagkapuot sa mga kumikinang na matang iyon, at mayroon ding makapangyarihang aura ng pamimilit na pinakawalan mula sa kanyang katawan. Siya nga pala, tinitigilan ni siyang Moxie si Yehan. Siya, na nakipaglaban kay Yehan sa Hopeless Demon Sea, ay nakilala na si Yehan sa sandaling ito. Mayroon pa rin siyang sariwang alaala kay Yehan. Noon nang gamitin niya ang 70% ng kanyang lakas, hindi niya kaya talunin si Yehan na nasa mahusay na posisyon pa rin gamit ang isang galaw. Siyang Moxie, kilala mo ba siya? Mayroong isang ekspresyon ng interes sa mga mukha ng mga baliw na henyo sa listahan ng mga hari ng langit. Ang isang kasal ay natapos ng ganoon, at medyo nakakabagot. May tumayo upang magdagdag ng kaunting saya, masaya silang makita. Tinignan ni siyang Moxie si Yehan at sinabi, nakilala ko siya minsan, at nakipaglaban pa nga sa kanya. Ang lalaking ito, ay hindi masama. Bueno, interesado talaga ako sa taong nagpapasabi sa iyo, siyang Moxie, ng salitang mabuti. Mahinang ngumiti si Lin Agio. Sa ilalim ng rango, ngunit paano mapapansin ng isang ordinaryong henyo ang kanyang mga mata? So what if it's not bad? Natatakot ako, kung tatayo ka at manggenguna sa sandaling ito, ang kasalang ito ay magiging isang alaala na hindi niya malilimutan. Mahinang sabi ni Lin Lang. Madaling titingnan ng iba. Siya pala, kawili-wili. Sa sandaling ito, sa itaas ng kawalan sa malayo, ang walang pakialam na mga mata ng babaeng Kang ay tila tumusok sa kawalan, at bumagsak kay Yehan sa parisukat. Mayroon din siyang malalim na pagmamahal kay Yehan, ang libingan ng santo at ang kanyang partido, Memoria. Ginoo ko, kilala mo ba ang taong ito? Tanong ng puting mukha na iskolar. Nang marinig ito, ang babaeng Kang ay hindi nagsalita, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yehan. Si Yehan ay naglakas loob na tutulan ang kasalang ito sa sandaling ito, talagang gusto niyang makita kung ano ang mangyayari sa susunod. Ano ba talaga ang gusto mong laruin, bata? Mapait na ngumiti si Qinggai Shengwang, ngunit si Yehan ay tumayo na sa sandaling ito, at nangyari na ang bagay, kaya wala na siyang magagawa. Kabanata 1933. Ikaw, tumututol ka sa kasalang ito. Sa sandaling ito, walang pakialam na tinitigan ng banal na Panginoon ng palasyo si Yehan. Ang nakakatakot na pamimilit ng banal na hari ay nabalot na ang buong mundo. Hindi ba't mapang-akit ang pagtutol sa kasalang ito? Saan ang banal na Panginoon ng palasyo ng Yao Qi na ito? Bata, ano ang ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na ito? Patuloy na tinitigan ng Panginoon ng banal na palasyo si Yehan ng walang pakialam, at ang kanyang tinig ay kumalat sa buong mundo. Bilang isang banal na hari, paano niya matitiis ang isang junior sa harap niya? Kaya't mayabang sa harap niya, sige, dalhin mo siya. Paglabas lang ng mga salitang ito, sa paligid ni Yehan, may mga figure ng mga malalakas na tao na kumikislap. Ito ang palasyo ng Yao Qi, at maraming malalakas na tao.
Hanggat magbibigay ng utos ang Panginoon ng banal na palasyo, kahit na ang banal na hari ay gustong makalabas dito, maaaring maging mahirap. Nang makita ito, sumimangot si banal na Hari Chingay, at ang mga malalakas na tao sa paligid niya ay kalmado, nagdudulot ng gulo sa palasyo ng Yaochi, iyon lang ang pagpapahiya sa kanilang sarili, lalo na sa sandaling ito. Banal na Panginoon ng palasyo, maghintay muna kayo. Si Muran, nakita ko si Ye Tianwang na nakasuot ng pulang damit na naglalakad patungo sa posisyon ni Yehan. Ang kanyang katawan ay may mapagmataas na kay-abangan ng isang pinuno sa mundo, at ang mapanlate na liwanag sa kanyang mga mata ay tumingin kay Yehan na parang tinitignan niya si Yehan. Isang biro sa pangkalahatan. Nang makita ito, ang mga malalakas na tao ng palasyo ng Yaochi na bumaba sa paligid ni Yehan ay huminto ng sunod-sunod. Sino ka? Tutulan ng kasalang ito, tinanong mo na ba, karapat-dapat ka ba? Patuloy na naglakad si Ye Tianwang at nilapitan si Yehan, ang kanyang makapangyarihang pamimilit ay nabalot na si Yehan, na parang isa lang siyang pag-iisip sa isang pag-click, si Yehan ay maaaring lubos na mapuksa. Karapat-dapat ba ako? Hindi ikaw ang magdedesisyon, maging ang Panginoon ng banal na palasyo. Nahaharap sa mapagmataas na Haring Ye Tian na tumingin sa mundo, ang ekspresyon ni Yehan ay napakakalmado, lalo na sa oras na ito, naging mas kalmado siya, kahit na alam din ni Yehan na tatayo siya laban sa kasalang ito sa sandaling ito, at siya ay magdadala ng pasanin na may malaking panganib. Ngunit, para kay Ye Qing, kung gusto niyang pakasalan si Haring Ye Tian, kailangan niyang marinig ang mga salita mula sa kabilang panig mismo, at ano ang nangyari kay Ye Qing. Ito ang kanyang huling pagkakataon upang maunawaan, sa sandaling si Ye Qing ay talagang pakasalan si Haring Ye Tian, kung gayon ay huli na. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ng lahat ng makapangyarihang tao sa mundo ay muling nagulat. Saan nakuha ng lalaking ito ang kanyang kumpiyansa? Sa sandaling ito, hinahamon na niya ang Panginoon ng banal na palasyo ng harapan, at mayroon ding isang makapangyarihang Ye Tianwang. Mayabang. Ang lahat ng malalakas na tao sa palasyo ng Yaochi ay mukhang galit, at ang napakalaking galit ay kumalat sa buong mundo, at ang nakakatakot na galit ay tila nilalamon si Yehan na nagsabi ng mga salitang ito pareho. Junior, alam mo ba kung anong uri ng presyo ang babayaran mo kung kikilos ka ng walang ingat sa aking Yaochi? Ang lamig sa mga mata ng banal na Panginoon ng palasyo ay naging mas malakas pa. Bilang banal na Panginoon ng palasyo ng Yaochi, matagal na niyang hindi nakikita ang sinumang naglakas loob na sumalungat ng hayag sa kanya, nawala na siya. Banal na Panginoon ng palasyo, kahit na kailangan mong bayaran ang presyo, ang dapat mong sabihin, sasabihin ko pa rin ito. Ang ekspresyon ni Yehan ay kalmado pa rin, at ang kanyang mga titig ay dahan-daang lumipat kay banal na dalaga Tianyin. Hindi, iyon ay si Ye Qing. Sa sandaling ito, nakatingin din siya sa posisyon ni Yehan, at tila nagdududa siya sa pagtutol ni Yehan sa kasalang ito. Ha 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 ha. Tumangala si Ye Tianwang at tumawa ng malakas. Sa sandaling ito, ilang metro na lang ang layo niya kay Yehan, at ang kanyang mapagmataas na aura ay sumugod sa posisyon ni Yehan. Ang mga mata ni Ye Tianwang ay tumingin kay Yehan na parang dalawang matatalim na espada. Hanggang ngayon, ito ang unang pagkakataon na narinig kong may nagsabing hindi ako karapat-dapat sa Yaego City. Kawili-wili, tila ang kasal ngayon ay magiging libing mo. Dapat ay mas madaling patayin ka kaysa sa tapakan ng isang langgam hanggang sa mamatay. Sinabi ko ba naiintindihan mo ba ito? Ang mga mata ni Ye Tianwang ay mabangis na kumikislap, at nang humakbang siya, ang nakakatakot na kataas-taasang presyon ay nakadagan na kay Yehan na parang isang napakalaking bundok. Ito ay, ang kataas-taasan, hindi, umabot na ito sa tuktok ng kataas-taasan. Nadama ang aura na pinakawalan ni Haring Ye Tian, ang mga mata ng lahat ng makapangyarihang tao sa buong mundo ay nagyelo, at ang pangalawang hari sa listahan ng mga hari ng langit ay nasa na ang sukdulan ng isang sakuna. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga abnormal na henyo tulad nina Abi, Heavenly King, Jun Wuyo, Fen Qing Tian, at iba pa sa listahan ng mga hari ng langit ay bahagyang nagulat. Bagaman ang kanilang lakas ay hindi rin masama, ngunit sa sandaling ito, si Ye Tianwang ay malapit ng umatake sa kataas-taasan ng ikalawang pagsubok. Inaasahan kay Ye Tianwang, ang pangalawang ranggo na baliw sa listahan ng mga hari ng langit, ang talento na ito ay tunay na kakilakilabot. Ang mga nakapaligid na makapangyarihang tao ay bumantong hininga sa kanilang mga puso. Hehe, ang tuktok ng kataas-taasan, malakas ba? Sa malayong kawalan, mahina ang ngiti ng puting mukha na iskolar, at dahan-daang inalog ang tiklop na abaniko. Ang kanyang mga salita ay lubos na hindi pinansin si Ye Tianwang na nasa tuktok na ng kataas-taasan.
Ang mga mata ng babaeng Kang ay nanatiling kalmado, at ang kapangyarihan na ipinakita ni Ye Tianwang sa sandaling ito ay hindi siya inilipat. Ang batang ito, huwag masyadong maglaro. Muli siyang mapait na ngumiti sa kanyang puso si Qinggai Shengwang. Nahaharap kay Ye Tianwang, si Yehan, na nasa tuktok ng huling yugto ng Grandmaster, ay hindi niya kalaban, at, mas mahalaga, kung kapag lumampas si Yehan, baka hindi na niya mapanatili si Yehan sa fairyland na ito. Gusto mo akong patayin. Kalmado ang ekspresyon ni Yehan. Gayunpaman, ang pagiging pinipilit ng iba, tila isang nakakatakot na apoy ay kumukulo na sa kanyang puso. Binabati kita, tama ang sagot mo. Ang mga nakangiting mata ni Ye Tianwang ay nagpakita ng lamig. Nang marinig ito, hindi pinansin ni Yehan si Ye Tianwang, ang kanyang mga mata ay muling bumagsak kay Ye Qing, isang malambot na kulay ang sumilay sa kalaliman ng kanyang mga mata, na tumitingin kay Ye Qing na walang pakialam sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay nagiging mas komplikado. Gusto niya akong patayin, ikaw ba, talagang walang pakialam? Tumingin si Yehan kay Ye Qing, at tila may ekspresyon ng pag-asa sa mga matang iyon. Nang makita ito, ang mga itim na kilay ng banal na Panginoon ng palasyo ay sumimangot, at ang mga mata ng mga malalakas na tao sa nakapaligid na mundo ay bahagyang nagbago. Maaaring alam ng anak na ito si banal na dalaga Tianyin. Isang ekspresyon ng pagdududa ang sumili din sa mga mata ni Qinggai Holy King, at tumingin siya sa posisyon ni Ye Qing. Sa ilalim ng gayong mga titig, ang manipis na labi ni Ye Qing ay bahagyang gumalaw, at tinitigan niya si Yehan, at ang eleganteng, ngunit walang emosyong tinig ay lumabas, bakit mo tinatanong, nagkita na ba tayo, dati? Kabanata 1934. Nang marinig ito, ang ekspresyon ng pag-asa sa mga mata ni Yehan ay agad na nawasak ng pangungusap na ito. Gaya ng kanyang iniisip, nakalimutan na siya ni Ye Qing, at lubos na siyang nakalimutan, at walang emosyonal na pagbabago, tulad ng pakikipag-usap sa isang estranghero. Hindi lang tayo nagkita, ngunit magkasama tayong nanirahan ng higit sa 20 taon, magkasamang naranasan ang maraming pagsubok, magkasamang nasaksihan ang napakaraming bagay, at magkasamang napunta sa mundong ito. Sa tinig ni Yehan, mayroong isang alon ng emosyon ang pagbabago ay napakalakas. Nahaharap sa kawalang alam ni Ye Qing, si Yehan, pagkatapos ng lahat, hindi na niya maitago ang kanyang mga emosyon. Natuklasan niya na kapag ang isang taong kanyang inaalagaan, na nagmamalasakit din sa kanya, ay nagiging kakaiba ng walang kabuluhan, nagiging walang kamalayan sa kanya, nagiging walang pakialam sa kanya, ang sakit na iyon sa itaas ng kaluluwa ay mas masahol pa kaysa sa sakit ng katawan. Ang sakit sa itaas ay 10 beses na mas matindi. Natuklasan niya na ang pagpapaliban sa simula ay marahil isang pagkakamali, at hindi niya ito pinahahalagahan sa simula, na nagparamdam sa kanya ng pagkawala ngayon. Ate, maaari bang nakalimutan mo na ang lahat ng ito? Ang tinig ni Yehan ay medyo paus at malalim, at malinaw na makikita ng sino man ang sakit sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang ate ay nagulat sa mga mata ng malalakas na tao sa mundong ito. Maaari bang ang banal na si Tianyin at ang batang ito ay mayroon pa ring malalim na relasyon? Nang makita ito, ang sulok ng mga mata ni Ye Tianwang ay lumiit, at isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa nakakatakot na mga mata ng banal na Panginoon ng palasyo. Lumalabas na ang banal na si Tianyin ay ang hinahanap ng batang ito. Isang pag-iisip ang sumilay sa isipan ng banal na hari na si Qinggai. Pasensya na, sa tingin ko, mali ang pagkakakilala mo sa tao. Ako si Tianyin, ang banal na dalaga ng palasyo ng Yaoqi, ang asawa ni Haring Ye Tian. Hindi pa tayo nagkikita dati. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Ye Qing ay tila medyo walang pakialam pa rin, dahil hindi niya kilala si Yehan, at kung nakilala niya siya noon, nasa angkan ng Qin lang iyon. Nang marinig ang mga salitang ito, dahan-dahang ipinikit ni Yehan ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga kamao ay mahigpit ng nakakuyom, at ang pariralang asawa ni Haring Ye Tian, ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Haha, asawa ni Ye Tianwang. Mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao, ang sakit sa kanyang puso ay nagparamdam sa kanya na parang sasakal na siya, tumangala sa langit at tumawa, naramdaman niyang nanginginig ang buong mundo sa kanyang mga mata. Ang 5 salitang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa matatalim na espada, hindi nakikita at hindi nakikita, ngunit maaari nilang saktan ang mga tao ng pinakamalalim. Sa sandaling ito, ang pakiramdam na iyon ng pagkawala ay nagparamdam kay Yehan na parang nawala na siya ng target. Nang siya ay pumunta sa mundong ito, lagi niyang iniisip na hanapin si Ye Qing. Si Ye Qing ay isa sa kanyang mga layunin sa mundong ito. Gayunpaman, ang layuning iyon ay malapit nang gumuho sa sandaling ito.
Nang makita ang binata na tumangala sa langit at tumawa ng ligaw, mararamdaman ng lahat ng makapangyarihang tao sa paligid niya ang kalungkutan. Gayunpaman, si banal na si Tianyin, kaya bang akyatin ng mga ordinaryong tao ang dragon at ang phoenix? Junior, maglaro tayo ng ligaw sa aking fairyland, ang aking pasensya ay umabot na sa sukdulan. Sa sandaling ito, naglakad palabas ang Panginoon ng banal na palasyo, ang kanyang pares ng walang pakialam na mga mata ay tila gustong paksain si Yehan. Ang kasal sa pagitan ng Yaoqi at ng 12 palasyo ng universo, para sa kinabukasan ng Yaoqi, walang sino man ang maaaring sirain. Nang marinig ito, isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Yehan, na tumangala sa langit at tumawa ng ligaw. Bakit ang lahat ng ito? Nang makita ito, ang lahat ng makapangyarihang tao sa paligid ay hindi nagsalita, at kumilos ng ligaw sa Yaoqi, maging ang mga makapangyarihang tao rito ay tumimbang. Naramdaman ang kalungkutan na nagmumula sa binata, kinagat ni Yan Yulan ang kanyang mga labi, isang malungkot na tingin ang sumilay sa kanyang magagandang mga mata. Sa sandaling ito, si Yehan ay nakaramdam ng kalungkutan para sa isang kakaibang babae, na nagparamdam sa kanyang puso, mayroong isang bakas ng inggit, ngunit mayroon ding isang bakas ng paninibugho. Banal na Panginoon ng Palasyo, maaari mo bang hayaan akong, Liu Qinggai, na ilantad ang bagay na ito para sa aking kapakanan? Sa oras na ito, si Qinggai Holy King ay walang magawa kundi ang lumapit, at kung magpapatuloy tayong mag-antala, natatakot akong walang sino man ang makakapagbago ng mga kahihinatnan. Nang marinig ito, kuminto ang Panginoon ng banal na palasyo, at may isang ekspresyon ng pag-iisip sa kahangahangang mukha na iyon. Kaagad, sinabi niya sa isang malinaw na tinig, ang iyong banal na hari na si Qinggai ay lalapit, at natural na bibigyan kita ng mukha, ngunit bibigyan ko siya ng 3 hininga. Oras, lumabas sa fairyland, at sa buhay na ito, hindi ka dapat pumasok sa aking fairyland. Sa eksena na ito, walang pagtutol mula sa paligid, at lumapit si banal na Hari Qinggai, ang kasalukuyang banal na Panginoon ng palasyo ay maaari pa ring sugpuin ang galit, ngunit ano ang mangyayari sa huli? Walang nakakaalam. Salamat, banal na Panginoon ng palasyo. Inikat ng banal na hari ng Greenleaf ang kanyang mga kamay, naglakad sa tabi ni Yehan, at sinabi, Bata, huwag mo nang patuloy na guluhin. Kung pinanatili mo ang mga berdeng burol, hindi ka matatakot na maubusan ng panggatong. Dapat kang maging makatwiran ngayon. Senior, hindi ko alam ang dahilan. Hindi ako aalis. Kung palalampasan ko ang pagkakataong ito, baka pagsisihan ko ito sa natitirang buhay ko. Mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao, at bigla, isang malamig na tingin ang sumilay sa kanyang malungkot na mga mata, tulad ng dalawa tulad ng isang matalim na espada, tinitigan niya ang Panginoon ng Yaoqi Holy Palace, at malamig na sinabi, ang iyong banal na si Tianyin ng Yaoqi, na ang tunay na pangalan ay Ye Qing, ngunit ngayon, nakalimutan na niya ang lahat. Dapat bigyan ako ng Yaoqi ng sagot ngayon. Mayabang. Ang mga salita ni Yehan ay muling nagpalamig sa mga mata ng banal na Panginoon ng palasyo, at sa isang pag-alon ng kanyang mahabang manggas, ang nakakatakot na presyon ng banal na hari ay namukadkad, at sinabi, Junior, ang banal na Panginoon ng palasyo ay nagtiis sa iyo ng isang beses. Dahil hindi mo alam kung paano magpuri, huwag kang umalis ngayon, kahit na si banal na Hari Qinggai ay hindi ka kayang panatilihin. Kabanata 1935. Paglabas lang ng mga salitang ito, ang nakapaligid na mundo ay tila may galit na emperador na bumaba. Nahaharap sa nakakatakot na pamimilit ng banal na Panginoon ng palasyo, ang mga nakapaligid na makapangyarihang tao ay unti-unting umatras hanggang sa maabot nila ang 100 metro ang layo, ibang lugar. Kapag galit ang banal na hari, hindi ito biro. Sa isang pag-alon ng kanyang kamay, makokontrol niya ang buhay ng anumang nilalang sa ilalim ng banal na hari. Mangyayari na ito. Sumimangot ang semi-banal na makapangyarihang tao ng angkan ng Qin, ang kanyang mukha ay napakasam. Kung ang Yaoqi ay talagang sesolakay kay Yehan, dapat ba siyang, ang semi-banal na makapangyarihang tao ng angkan ng Qin, ang gumawa? Banal na Panginoon ng palasyo, mapait na ngumiti si Qinggai Holy King. Banal na Hari Qinggai, hindi na kailangang magsabi ng masyadong marami. Ang aking banal na Panginoon ng palasyo ay nagbigay na sa kanya ng pagkakataon. Kung makikialam ka ulit, huwag mong sisihin ang aking banal na Panginoon ng palasyo sa pagsupil sa iyo, ikaw na bisita. Ang banal na Panginoon ng palasyo ay lubos na walang puso. Kung ang pamimilit ng banal na hari ay hindi para kay Yehan na hinaranggan ng banal na hari na si Qinggai, maaaring namatay si Yehan sa sandaling ito. Nang makita ito, sumimangot si banal na Hari Qinggai, at hayaang harapin ng Yaoqi si Yehan. Manatili.
Sa nakapaligid na mundo, ang mga titig ng mga makapangyarihang tao ay isa-isang tumitig sa eksena na ito. Ang galit sa banal na Panginoon ng palasyo ay hindi na mapigilan, at ang kapalaran ng binata ay nasa panganib. Banal na Panginoon ng palasyo, bakit mo pa kailangang harapin siya? Naglakad si Tianwang mula sa likuran ng banal na Panginoon ng palasyo, na may mapanlate na aura tulad ng isang emperador na naghahari sa buhay ng ibang tao. Nang makita ito, ang banal na Panginoon ng palasyo ay hindi nagsalita, ngunit tinitigan niya si banal na Hari Qinggai, nagbigay na siya ng pagkakataon. Kung ang banal na hari na si Qinggai ay talagang gustong kumilos, siya, ang banal na Panginoon ng palasyo ng Yaoqi, ay kailangang ipakita ang kanyang lakas. Mukhang si Tianwang mismo ang haharap sa binata na iyon. Nang lumabas si Tianwang, ang mga mata ng lahat ng makapangyarihang tao sa mundo ay hindi maiwasang mapunta sa kanya. Ye Gucheng, bakit hindi mo siya ibigay sa akin? Si Muran, habang lumalabas si Haring Yetian, lumabas din si Haring Fentian mula sa kabilang direksyon. Para kay Yehan, nangako siyang personal na kukunin ang kanyang ulo. Nang marinig ito, si Tianwang ay tumayo na nakapamulsa at sinabi, maaari bang sinusunog mo ang langit upang linisin ang ilang basura para sa akin? Kahit na basura ito, wala akong pakialam na linisin siya. Tumingin si Haring Fentian kay Yehan na may malamig na ngiti, at ang balak na pumatay sa kanyang katawan ay agad na pinakawalan. Nang makita ito, tiningnan ni Haring Yetian sina Yehan at Haring Fentian, at isang nakakatawang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, dahil ikaw, Fenching Tian, ay may ganitong libangan, kung gayon gawin mo. Si Fenching Tian ay hindi nagsalita, ang nakakatakot na balak na pumatay ay nakatuon na kay Yehan. Hehe, si Haring Fentian ang gumawa ng hakbang. Natatakot akong hindi magbabago ang kapalaran ng batang ito. Gamit ang kanyang abnormal na lakas, na nasa ika-9 na ranggo sa listahan ng mga hari ng langit, higit pa sa sapat na ito upang harapin ang isang huli na yugto na tuktok ng isang dakilang karangalan. Ang titig ni Qinggai Holy King ay bahagyang malamig, at ngayon, maging ang mga tao mula sa Fentian Pavilion ay nakialam na. Bata ng Fentian Pavilion, ipinapayo kong huminto ka. Walang pakialam na sinabi ni Qinggai Holy King. Hehe, banal na Hari Qinggai, tila ang kasunduan sa pagitan natin ay dapat na mapabilis. Sa oras na ito, lumabas din si banal na Hari Skyfire, at ang nakakatakot na pamimilit ng banal na hari ay agad na nabalot ang buong Yaoqi. Ang eksena na ito ay nagparamdam kay banal na Hari Qinggai na sumimangot, bukod pa kay banal na Hari Skyfire, mayroon ding banal na Panginoon ng palasyo. Senior, salamat sa iyong kabaitan. Gayunpaman, gusto kong lutisin ang bagay ng nakababatang henerasyon sa aking sarili. Huminga ng malalim si Yehan at sinubukan niyang pinakamabuti upang sugpuin ang marahas na hininga sa kanyang puso. Ang karahasan ay ilalabas. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, si Qinggai Holy King ay mapait na ngumiti, iyon ay si Haring Fentian, isang henyo na may abnormal na lakas sa pakikipaglaban. Hehe, ang batang ito ay may medyo matigas na tindig, ngunit nahaharap sa isang abnormal na batang Panginoon tulad ni Fen Tianwang, ang kanyang matigas na tindig ay walang alinlangan na isang uri ng kamangmangan. Ang mga makapangyarihang tao sa nakapaligid na mundo ay walang pakialam na tumingin sa eksena na ito. Sapat na ang iyong pagiging mayabang, ngayon, oras na para sa akin na tapakan ka hanggang sa mamatay. Ang nakakatakot na mga apoy ay kumikislap na sa buong katawan ni Fen Tianwang. Ikaw, talagang gusto mo bang humingi ng kamatayan? Nahaharap kay Haring Fentian, sa sandaling ito, ang marahas na kapangyarihan sa puso ni Yehan ay hindi na napigilan, at kung gusto niyang makipaglaban, ilalabas niya ang lahat ng galit sa kanyang puso ng buong puso. Kahit na, ang kanyang pangalan ay hindi kasing ganda ng abnormal na henyo sa listahan ng mga hari ng langit, at ang kanyang kaharian ay hindi kasing ganda ng abnormal na henyo sa listahan ng mga hari ng langit. Gayunpaman, ipapakilala niya sa mundo na ang listahan ng mga hari ng langit ay hindi sapat para sa kanya upang tumingin. Talaga bang naghahanap ka ng kamatayan? Kabanata 1936. Ang galit sa puso ni Yehan ay hindi na napigilan. Sa sandaling ito, kailangan niyang maghanap ng kalaban upang makipaglaban ng buong lakas, at ilabas ang lahat ng marahas na hininga sa kanyang puso. At ang Haring Fentian na paulit-ulit siyang hinamon, hindi na iiwasan ni Yehan, ipapakita niya sa lahat ng makapangyarihang tao rito na tiyak na hindi siya isang taong maaaring pagsamantalahan, at ang mga tao ng nakababatang henerasyon ay gustong hawakan siya, kahit ano man lahat ay kailangang magbayad ng presyo.
Ang listahan ng mga hari ng langit ay isang pag-iral na kailangang sambahin ng maraming henyo sa Southern God Territory, ngunit para sa nakababatang henerasyon ng mga henyo, hindi kailangang sambahin ni Yehan ng sinuman, kabilang ang listahan ng mga hari ng langit. Ang mga salita ni Yehan ay nagparamdam sa balak na pumatay kay Haring Fentian, na may mga apoy na kumikislap sa kanyang buong katawan, na mas matindi pa. Humingi siya ng kamatayan. Siya ay si Haring Fentian, isang abnormal na figure na tumitingin sa maraming henyo sa listahan ng mga hari ng langit. Paano siya mapapababa ng isang taong nasa tuktok lamang ng kanyang huling yugto? Aba, hindi ba'y medyo masyadong mayabang ang batang ito? Siya ay si Haring Fentian. Kung makipaglaban siya sa kanya, malinaw na makikita kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Gayunpaman, ang batang ito ay nakatalo ng isang grupo ng mga junior mula sa nangungunang 10 batang mandirigma sa Tianshu Region, kaya mayroon siyang ilang lakas. Hindi, paano maihahambing ang nakababatang henerasyon ng nangungunang 10 batang mandirigma sa Tianshu Region sa mga nasa listahan ng mga hari ng langit? Kahit na natalo niya ang mga taong ito noon at may mga kwalipikasyon upang makalapit sa listahan ng mga hari ng langit, ngunit iyon ay isang kwalipikasyon lamang, sa mga tuntunin ng lakas, malayo pa rin siya. Sa paligid ng parisukat, ang mga tinig ng mga makapangyarihang tao ay tila nag-uusap ng isang napakakaraniwang bagay. Sa sandaling ito, ang labanan ng buhay at kamatayan na malapit nang magsimula, si Yehan ay malinaw na ang isa na hindi kayang baguhin ang sitwasyon. Ang lalaking ito ay nahaharap kay Haring Fentian. Sigurado ba siyang mananalo? Ilang henyo ng angkan ng Qin ang nagkatinginan, kabilang si Qin Jianan, na sumimangot din. Sa kasalukuyang sitwasyon, masasabi ng sinuman kung sino ang malakas at sino ang mahina. Ang mga semi-sagradong makapangyarihang tao ng angkan ng Qin ay may mga seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kapag nasa panganib si Yehan, dapat bang tumayo ang angkan ng Qin sa ganitong oras? Ngayon, ako, Fenching Tian, ay hindi lamang gustong patayin ka, gusto ko ring subukan mo kung ano ang buhay na mas mabuti kaysa sa kamatayan. Ikaw ay isang biro sa aking mga mata. Ang balak na pumatay sa buong katawan ni Fen Tianwang ay nakakagulat, at ang gumugulong na balak na pumatay ay nagbagong anyo. Si Yehan ay napapalibutan ng walang hangganang pagkapuot. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan na pag-aari ni Haring Fentian ay walang pag-aalinlangang pinakawalan. Ang mga naruroon ay pinakapamilyar sa puwersang iyon. Ito ang kataas-taasang pamimilit. Si Haring Fentian ay pumasok na rin sa kataas-taasang kaharian. Kataas-taasan, hindi ko inaasahan na ang kaharian ni Haring Fentian ay papasok din sa kaharian ng kataas-taasan. Ang mga mata ng mga nakapaligid na makapangyarihang tao ay bahagyang nagulat. Ang grupong ito ba ng mga abnormal na henyo sa listahan ng mga hari ng langit ay lahat ay pumasok sa kaharian ng kataas-taasan? Hehe, ang kapwa na ito na si Fenching Tian ay naging kataas-taasan na rin. Tila kakaunti na ang mga tao sa listahan ng mga hari ng langit na hindi naging kataas-taasan. Ngumiti si Junwoo, ngunit ang kapangyarihan ni Fenching Tian ay hindi sila nagulat. Si Ye Tianwang ay nasa tuktok na ng kataas-taasang kataas-taasan, at ang natitirang mga tao ay hindi dapat masyadong malayo sa likuran. Sa tuktok ng huling yugto ng dakilang karangalan, haharapin niya ang kataas-taasan, ang batang ito ay talagang nagiging mas matapang. Tumawa si Wan Qiruoxi, ang mga salitang ito ay nagparamdam kay Yan Yulan na mas lalong sumimangot. Ang sitwasyon ay nagiging mas hindi kanais-nais kay Yehan. Ang lakas ng nakababatang henerasyon lamang ay mas malakas kaysa kay Yehan. Bata, yumuko ka, baka, mayroong pa ring isang kislap ng buhay. Huminga ng malalim si Qingday Shenhuang, pinapanood si Yehan na mamatay sa Yaoqi, natural na hindi niya ito magagawa, lalo na si Yehan ay alagad ni Qin Wu daw, kahit na para sa kapakanan ng tulong ni Yehan, hindi siya mananatiling walang ginagawa, kahit man lang, gagawin niya ang kanyang makakaya upang mapanatili si Yehan na buhay. Senior, ang bagay ngayon ay aking desisyon. Ang ekspresyon ni Yehan ay walang pakialam, at isang alon ng nakakatakot na pagkapuot ay nagwawala sa kanyang katawan. Ang bagay kay Yeqing ay nagparamdam sa karahasan sa kanyang puso na umabot sa sukdulan, kaya ano pa kung si Haring Fentian? Kaya ano kung si Haring Gabi? Ang grupong ito ng mga mataas na ranggo na henyo, ang kulang nila ay isang taong makakayapak sa kanila at isang taong kailangang sambahin nila. At ngayon, si Yehan ang magiging unang tao. Ipaunawa sa mundo na ang katanyagan at kaharian ay hindi nangangahulugang lahat. Ang mga abnormal na henyo sa listahan ng mga hari ng langit ay napakalakas at may mataas na reputasyon, ngunit siya, isang mahinang, langgam, ay maaari pa ring humakbang sa mga ulo ng mga mataas na ranggo na henyo na ito.
Kaagad, naglakad si Yehan, na diretsyong tumitingin kay Fen Tian King na napapalibutan ng mga ulap ng apoy at puno ng pagkapuot. Fen Qing Tian, ang batang Panginoon ng Fen Tian Pavilion, ang magiging kahalili ng Fen Tian Pavilion, na nasa ikasyam na ranggo sa listahan ng mga hari ng langit, na may ganyang pagkakakilanlan at lakas, sapat ka na upang sugpuin ang 10-10 milyong henyo, ngunit kung gusto mong tapakan ako, ang lakas lamang ay hindi sapat. Hindi karapat-dapat. Ang apat na salitang ito ay muling nagparamdam sa mga makapangyarihang tao sa mundo ng kayabangan at pagmamataas ni Yehan. Anong uri ng tapang ang mayroon ng binata na iyon upang paulit-ulit na magsabi ng gayong mayabang na mga salita? Nang marinig ito, si Haring Fen Tian ay ligaw na tumawa hanggang sa langit, ang mapanlait na tawanan ay kumalat sa buong mundo, at ang pagkapuot sa kanyang katawan ay naging mas nakakatakot pa. Ha 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 ha, hindi ako karapat-dapat. Ikaw na pailay na langgam, bakit mo sinasabi ang ganyang bagay? Ngayon, gusto kong hipan ang iyong kaluluwa. Sa takip silim, ang nakakatakot na kapangyarihan ng apoy ay bumagsak ng buong lakas. Sa sandaling ito, sa loob ng 100 metro sa paligid ni Haring Fen Tian, isang walang katapusang dagat ng apoy ang kumakalat, at ang nakakatakot na apoy na iyon ay sinunog ang nakapaligid na hangin. Apoy, ang nilinang ni Haring Fen Tian ay ang kapangyarihan ng apoy, sinusunog ang lahat ng bagay, walang problema. Sumisid ang apoy. Sa isang iglap, habang kumakalat ang nakakatakot na dagat ng apoy ni Haring Fen Tian, si Yehan ay natakpan na ng dagat ng apoy sa isang iglap, na parang sa susunod na sandali, ang katawan ni Yehan ay malapit ng malunok sa kawalan ng mga nakakatakot na apoy. Ang kapangyarihan ng apoy na nilinang ni Haring Fen Tian ay mahirap makipagkompetensya kahit nasa kataas-taasan ng parehong kaharian tulad niya. Natatakot akong walang kapangyarihan ang batang ito na bumalik sa langit. Kabanata 1937. Nang makita si Yehan na nalilibutan ng nakakatakot na dagat ng apoy at nawawala sa dagat ng apoy, ang mga tao sa paligid niya ay palihim na umiling. Ang kapalaran ni Yehan ay tila nahuhulaan na. Gayunpaman, sa pagkukulong ng dagat ng apoy, sa sandaling ito, ang nakakagulat na marahas na puwersa ay nagwawala ng mabaliw. Sa sandaling ito, sa wakas ay pinakawala ni Yehan ang lahat ng galit na matagal nang napigilan sa kanyang puso. Para itong isang malaking alon na gustong lunurin ang piraso ng langit at lupa na ito. Ngayon, gusto kong mapiling ang listahan ng mga hari ng langit. Ang mababa, galit na tinig ni Moran ay tila nanunumpa sa langit at lupa, at ang lahat ng nakarinig nito ay nagulat. Sa isang iglap, isang walang kapantay na Diyos ng kamatayan ang tila lumitaw sa nakakatakot na dagat ng apoy. Naghihintay para sa nakamamatay na aura, upang ang mga makapangyarihang tao sa nakapaligid na mundo ay maantig nito. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay sa wakas ay namukadkad sa dagat ng apoy. Ang lubos na galit na suntok ni Yehan ay tumagos sa dagat ng apoy, na direktang nagbubukas ng isang nakakatakot na bakas sa dagat ng apoy. Ngayon, gusto kong mapiling ang listahan ng mga hari ng langit. Sa nakakatakot na dagat ng apoy, ang nakakagulat na nakamamatay na aura, tulad ng pagbaba ng isang walang kapantay na Diyos ng kamatayan, ay nabalot ang mundo ng dagat ng apoy. Ang walang kapantay na galit na kapangyarihan ay tila naglalabas ng lahat ng sama ng loob at galit sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nadama ang nakamamatay na aurang iyon, ang mga mukha ng lahat ng makapangyarihang tao sa nakapaligid na mundo ay naantig. Ang kataas-taasang galit na kapangyarihan ay kumalat sa dagat ng apoy, na nagbubukas ng isang nakakatakot na landas. Ang eksena na iyon, tulad ng isang malawak na karagatan, ay napunit mula sa gitna ng nakakatakot na kapangyarihan, at kumalat ng diretso sa dulo ng dagat ng apoy. At sa dulo ng dagat ng apoy, kinokontrol ni Haring Fen Tian ang tunay na apoy, at ang mga matang iyon ay naging nakakatakot na mga apoy na kumikislap. Ang ganitong uri ng temperatura ay halos sinunog ang buong mundo. Ang kapangyarihan ng apoy ni Haring Fen Tian ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Kahit na ang kataas-taasan ng parehong kaharian ay nahaharap sa kanyang kapangyarihan ng apoy, may posibilidad na agad na mapatay. Gayunpaman, bagaman ang mga apoy na kinokontrol ni Haring Fen Tian ay walang kapantay, ang mga ordinaryong nangungunang talento ay hindi karapat-dapat na gumawa ng mga hakbang sa harap niya. Gayunpaman, sa ilalim ng galit ni Yehan, ang kanyang kapangyarihan ay mas nakakatakot at mapagmataas, na lubos na hindi pinapansin ang nakakatakot na temperatura sa dagat ng apoy, siya ay sumuntok ng may galit, at nilapitan ang posisyon ng hari ng nasusunog na langit. Nang makita ang kakilakilabot na figure na nagmumula sa dagat ng apoy na may isang suntok, si Haring Fen Tian, na may nakakatakot na mga apoy na kumikislap sa kanyang mga mata, ay nagulat. Siya ay si Haring Fen Tian, ang kataas-taasan,
isang super abnormal na henyo na nasa ika-9 na ranggo sa listahan ng mga hari ng langit. Gayunpaman, sa sandaling ito, imposibleng sugpuin ang isang langgam na nasa tuktok ng huling yugto ng dakilang Panginoon. Ang balang ay parang kariton, at ikaw ay masyadong mayabang. Ngayon, ang dagat na ito ng apoy ay ang iyong libingan. Yumigkas si Haring Fentian ng isang malamig na ungol, at ang mga apoy sa kanyang buong katawan ay nanginginig. Kaagad, ang dagat ng apoy ay sumugod na parang isang malaking alon na sinusubukang lubos na ilibing si Yehan sa kanila sa nakakatakot na dagat ng apoy. Sa listahan ng mga hari ng langit, ikaw ang unang taong aalisin. Isang paos, galit, at malupit na tinig ang lumabas mula sa mga alon ng apoy na sumasakop, at pagkatapos, ang nakakatakot na puwersang iyon ay direktang tumagos sa mga alon ng apoy na sumasakop, at ang figure ni Yehan ay sumugod na parang kidlat nang siya ay lumabas, ang kanang kamao ay nagdala ng nakakagulat at nakakatakot na kapangyarihan, at direktang sumabog patungo sa katawan ni Haring Fentian. Nang makita ito, ang mga mata ni Fentian Wang na parang apoy ay nanginginig, ang kanyang kapangyarihan ng apoy ay naisaaktibo na ng 70% hanggang 80%, at hindi niya masupol si Yehan. Nahaharap sa kapangyarihan ng kataas-taasan, ang batang ito ay maayos. Ang kapangyarihan ng apoy ni Haring Fentian ay masyadong madaling pumatay ng isang taong nasa tuktok ng kataas-taasan. Paano niya ito nagawa? Nang makita ang binata na sumugod palabas ng dagat ng apoy na parang kidlat na may dalang kakila-kilabot na galit, ang mga mata ng lahat ng makapangyarihang tao sa nakapaligid na mundo ay nagyelo. Suntok ng demonyong langit. Sa isang iglap, si Yehan ay malapit nang bumagsak sa kamao ng katawan ni Fentian Wang, at isang nakakatakot na demonic energy ang pinakawalan. Sa sandaling ito, maging ang langit sa itaas ng ulo ni Yehan ay naging madilim, at ang gumugulong na demonic energy ay umaagos, umuungal ang langit. Langgam, humihingi ka ng kamatayan. Galit na galit si Haring Fentian, ang kanyang katawan ay agad na natakpan ng isang layer ng flame armor, at ang kanyang kamao ay binalot din ng isang nagngangalit na apoy, at siya ay sumuntok at pumatay, na inilabas ang mapagmataas na kapangyarihan ng apoy sa sukdulan. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na mga kamao ng dalawa ay nagbanggaan ng marahas na parang dalawang bundok mula sa labas ng mundo. Sa sandaling magdikit ang mga kamao ng dalawa, ang tunog ng pagbanggaan ay tila nanginginig sa mga eardrum ng lahat. Mayroong isang umuungal na tunog, ang puwersa ng pagbangga sa hangin ay kumalat ng walang habas, at ang mga bilog ng mga alon ng puwersa ay tila kumakalat na parang mga konkretong linya. Ang larawan ay tila nagyelo sa sandaling ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang katawan ni Fentian Wang, na parang tinamaan ng kidlat, ay mabaliw na umatras mula sa parisukat. Sa tuwing siya ay umatras, ang kanyang mga yapak ay mahuhulog sa likod ng lupa. Magkakaroon ng nakakatakot na mga panginginig, at ang mukha ni Haring Fentian ay napakaputla din sa sandaling ito. Wow! Ang eksena na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga puso ng lahat sa mundo sa sandaling ito. Malinaw, walang umaasang sa unang paghaharap na ito, si Fentian Wang, na nasa ika-9 na ranggo sa listahan ng mga hari ng langit at nasa kataas-taasan na, ay metatuboy ng isang galaw, at ang taong tumanggi sa kanya ay nasa tuktok lamang ng huling yugto ng dakilang Panginoon. Mayroon pa ring mahabang paraan bago ang kataas-taasan. Kabanata 1938. Paano nangyari ito? Natalo ni Haring Fentian ang lalaking ito. Gulat, matinding takot ang sumilay sa mga mata ng mga nakapaligid, maging ang grupo ng mga semi-santo, maging ang mga makapangyarihang banal na hari ay nagulat. Ang dakilang senior ay nasa tuktok sa huling yugto, na itinaboy ang kataas-taasan gamit ang isang galaw, at siya rin ang hari ng nasusunog na langit. Talaga bang nakakatakot ang lalaking ito? Dito, ang mga mata ng ilang henyo sa listahan ng mga hari ng langit ay naglalaman din ng mga nakakagulat na ekspresyon. Talagang isang lalaki na nagpapatingin sa mga tao. Kaya pala naglakas loob siyang maging mayabang. Ang taong ito ay hindi dapat maliitin. Seryoso ang mukha ni Jun Woo na nasa ika-8 ranggo sa listahan ng mga hari ng langit. Mukhang ang iyong pagsusuri ay talagang mas angkop. Tumingin si Lin Ajio kay Shang Moxie. Nang marinig ito, si Shang Moxie ay hindi nagsalita, tinitigan niya ang posisyon ni Yehan na may mga nakapirming mata, ang kanyang pagsusuri ay tila medyo mababa para kay Yehan sa sandaling ito. Laging may mapagmataas na ngiti sa mga mata ni Tian Wang. Bagaman ipinakita ni Yehan ang nakakagulat na lakas sa pakikipaglaban sa sandaling ito, ang tingin sa kanyang mga mata ay hindi gaanong nagbago. Ang mas malakas na hindi inaasahang kalaban na ito, mas angkop siya. Isip. Phew, hindi nakakagulat na ang batang ito ay hindi man lang basta-basta nagkomento sa Chenyelo.
Kung hindi niya ito nakita sa kanyang sariling mga mata, hindi ito kapani-paniwala. Mayroong isang malakas na pagpapahalaga sa mga mata ng banal na hari na si Qinghai. Sa sandaling ito, maging ang banal na Panginoon ng palasyo ng Yaoqi mayroon ding kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Malinaw, ang kahusayan ni Yehan ay higit sa kanyang inaasahan. Ang anak na ito ay mayroon ding lakas sa pakikipaglaban sa listahan ng mga hari ng langit. Walang tumutol sa pagsusuri ng hari ng Juggernaut. Bagaman ang binata ay gumawa lamang ng isang galaw, maaari na niyang mahulaan kung gaano kakilakilabot ang kanyang kapangyarihan. Dapat mong malaman na ang kasalukuyang estado ni Yehan ay nasa tuktok pa rin ng huling yugto ng Grandmaster. Ang pagiging nasa parehong antas kay Haring Fentian. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi maisip. Amataba, ang batang ito ay nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan, at umaasa akong hindi siya magiging isa sa mga demonyo sa hinaharap. Sa oras na ito, inilagay ni Kasyapa ang kanyang mga palad na nagdarasal sa kanyang bibig na parang nagdarasal siya ng ilang mga banal na kasulatan. Nang marinig ang mga salita ni Kasyapa, naalala rin ng mga tao sa paligid na ang kapangyarihan na ginamit ni Yehan kanina, ang napakalaking demonic energy, sa pangkalahatan, ang mga demonyo lamang ang maaaring maglinang. Sa parisukat, ang mga mata ni Yehan ay malamig at ang nakakatakot na galit sa kanyang katawan ay hindi pa rin nababawasan. Kung gusto nating makipaglaban ngayon, malalaman ng lahat kung sino siya. Bastardo, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang itaboy ako? Si Moran, ang itinaboy na Haring Fentian ay nagngangalit na sumigaw. Sa harap ng karamihan, siya ay talagang itinaboy ng isang langgam na nasa tuktok ng huling yugto ng dakilang posisyon ng banal. Ito ay nagparamdam sa kanya na may walang hangganang balak na pumatay na nagtitipon sa kanyang puso. Ang aking kwalifikasyon ay ikaw, Fenching Tian, ay hindi kasing ganda ko, Yehan. Ang tinig ni Yehan ay parang kampana, na parang siya ay isang umuungal na Diyos na demonyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkapuot, at ang kanyang katawan ay puno ng nakamamatay na aura. Ngayon, ito pa lang ang simula. Dahil gusto nating mapilang ang lahat ng mga henyo sa listahan ng mga hari, hindi natin ito madaling tapusin. Si Fen Tianwang ay tiyak na ang unang tao sa listahan ng mga hari ng langit na magbabayad ng presyo. Sinabi na ang aura ni Haring Fen Tian ay tila nasa bingit ng pagkahulog sa pagkabaliw. Si Fen Qingtian ay hindi kasing ganda ni Yehan. Ang ganitong uri ng kahihiyan ay ang unang beses niyang naranasan. Langgam, lumuhad ka para sa akin. Walang kabuluhan, ang nagwawalang apoy sa katawan ni Fen Tianwang ay naging mas nakakatakot pa, ang kanyang mga paa ay malakas na yumapak sa lupa, at ang kanyang buong katawan ay sumugod sa langit, isang napakalaking nasusunog na tungkod, tulad ng isang gintong pamalo, ay malakas na tumama iwinasiwas niya pababa patungo sa posisyon ni Yehan, na gustong pilitin si Yehan na lumuhad sa parisukat at yumuko sa kanya. Ikaw, Fen Tianwang? Karapat-dapat ka bang ipaluhod ako, Yehan? Umalis ka. Bigla, si Yehan ay muling sumugod, tumakbo siya palayo, ang nagwawalang marahas na aura ay naging nakakatakot na kapangyarihan ng apoy. Sa sandaling ito, ang banal na apoy ni Suzaku ay pinakawalan mula sa katawan ni Yehan, at ito ay naging isang higanting tungkod din. Ang baliw na pag-atake ay tumama sa nasusunog na higanting tungkod ni Haring Fen Tianwang. Sa ilalim ng panunood ng mga tao sa paligid, ang paghaharap sa pagitan ng dalawa ay muling naging isang mabangis na paghaharap. Boom! Ang pagbanggaan ng nasusunog na higanting tungkod at ng nasusunog na higanting tungkod ay nagdulot ng nakakagulat na tunog na parang kulog na umalangaw sa itaas ng langit, at ang mga apoy ay nagkalat sa buong langit na parang ulan ng apoy. Puff! Bigla, sa sandaling tinitigan ng lahat ang pagbanggaan sa pagitan ng dalawa, isang duguan na palaso ang sumugod mula sa bibig ni Fen Tianqing, at pagkatapos, ang katawan ni Fen Tianqing ay direktang binaril mula sa langit sa itaas ng langit. Ang nakakatakot na puwersa ay bumagsak, ang kanyang katawan ay bumangga sa lupa, at mararamdaman lamang ng lahat ang mga panginginig sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa sandaling ito, sa lupa sa paligid ni Haring Fen Tian, ang mga bitek ay kumalat sa lahat ng direksyon na may kanya bilang sentro. Sa oras na ito, si Haring Fen Tian ay nakahiga sa lupa na nagsusuka ng dugo, na mukhang napakasama, na parang malapit na siyang mawala ng malay. Nang makita ito, ang mga puso ng mga nakapaligid na makapangyarihang tao ay muling nagulat, at ang malalim na pakiramdam ng pagkabigla ay kumalat sa mga puso ng lahat sa mundong ito. Si Haring Fen Tian ay talagang inabuso ng husto ng binata na nasa tuktok ng huling yugto ng dakilang posisyon ng banal. Sa dalawang galaw lamang, si Haring Fen Tian ay malapit nang mawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Mamatay. Kabanata 1939.
Sa oras na ito, sa itaas ng langit, si Yehan ay may hawak na isang napakalaking nasusunog na tungkod at sumabog pababa gamit ang isang galaw. Ang kapangyarihan ng tungkod na iyon ay upang lubos na paksain si Haring Fentian na nakahiga sa lupa. Nang makita ito, nagulat ang lahat, talagang naglakas loob bang patayin ng binata si Haring Fentian. Dapat mong malaman na ang lugar na ito ay ang makapangyarihang banal na hari na may-ari ng Burning Heaven Pavilion. Junior, tumigil ka. Si Moran, isang pamimilit na puwersa ang kumalat na nagparamdam sa mundo na parang nakakulong. Ito ang pamimilit ng banal na hari. Nang magalit ang banal na hari, nanginginig ang buong mundo. Sa susunod na sandali, naramdaman lamang ni Yehan na may daan-daang libong bundok bumagsak ito sa kanyang katawan, na kinukulong siya, hindi kayang gumalaw. Ang banal na hari ng apoy ng Fentian Pavilion ay sa wakas ay hindi na makatiis na hayaan siyang panuorin si Yehan na pumatay kay Haring Fentian. Paano hahayaan ng banal na hari ng apoy na mangyari ang ganyang bagay? Bagaman ang lakas sa pakikipaglaban ni Yehan ay nagulat sa banal na hari ng Skyfire, nagparamdam ito sa kanya ng mas nakamamatay. Sino man siya, hindi siya pinapayagang mag-iwan ng panganib na may walang limitasyong potensyal upang patuloy na mabuhay. Banal na hari ng apoy sa langit, hindi ba'y medyo makapal ang iyong mukha? Ikaw, bilang ang pinakamalakas sa banal na hari, ay nakikialam sa pagtatalo sa pagitan ng mga junior. Sa oras na ito, pinakawalan din ng banal na hari na si Qinggai ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, ang mapagkompetensyang pamimilit sa pagitan ng dalawang banal na hari ay nagparamdam sa lahat na parang nababalot sila ng isang bundok sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang nakakapresyong kapaligiran, medyo hirap huminga. Banal na hari Qinggai, dahil gusto mong makipaglaban, sumunod ka sa akin. Sa sandaling gumalaw ang banal na hari ng Skyfire, nawala na siya sa Yaoqi. Ang bilis ay napakabilis na ang banal na hari lamang ang makaka-espya sa lugar na ito. Nawala rin ang banal na hari na si Qinggai, at ang dalawa sa kanila ay wala nang matagpuan sa mundong ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, mayroong isang nakakatakot na pagbangga na nagmumula sa malayong langit. Nang tumingin ako ng mabuti, malabo kong nakita na ang langit ay nababalot ng apoy, at ang enerhiya ng espada ay nagkakrus dito. Ang banal na hari ng Skyfire at ang banal na hari ng Greenleaf ay naglaban na. Ang pag-alis ng dalawang dakilang banal na hari ay nagparamdam sa mga tao sa Yaoqi na bumantong hininga. Kung ang dalawang dakilang banal na hari na ito ay lalaban dito, maraming inosenteng tao ang masasaktan. Ngunit sa sandaling ito, si Fenching Tian, na tila namamatay, ay dinala na pabalik sa karamihan ng mga tao ng Fentian Pavilion. Sa labanang ito sa pagitan ng dalawa, si Haring Fentian ay natalo, at lubos siyang natalo. Sa mundo, maraming tao ang nagbukas ng kanilang mga bibig, ngunit hindi sila makapagsalita ng isang salita. Ang kasalukuyang wakas ay maituturing na isang sampal sa mukha ng lakas, upang ang mga taong hindi sumasang-ayon kay Yehan sa simula ay hindi na makapagsalita ngayon. Sa kawalan, pinanood ni Yehan ang mga makapangyarihang tao at henyo sa mundong ito, natalo nila si Haring Fentian, ngunit hindi pa tapos. Tunay nga, hindi ko siya maliitin, karapat-dapat siyang maging kalaban. Sa malayong kawalan, ang mga mata ng babaeng Kang ay kumikislap, at mayroong isang mahinang espiritu sa pakikipaglaban sa kanyang katawan. Ang kahusayan ni Yehan ay nagpukaw na ng kanyang sigasig, espiritu sa pakikipaglaban. Nang makita ito, bahagyang nagulat ang puting mukha na scholar, at pagkatapos ay mahinang ngumiti siya, at mayroon ding mga hibla ng maliwanag na kumikislap sa mga matang iyon. Ngayon, sa fairyland na ito, ako, Yehan, ay tumatanggap ng hamon ng anumang henyo sa listahan ng mga hari ng langit. Sino ang hamon sa akin sa susunod? Bigla, sa ilalim ng kapaligirang ito, ang tinig ni Yehan ay umalangaw-ngaw, at ang kanyang titig ay naskan na ang lahat ng mga henyo sa listahan ng mga hari ng langit sa mundong ito. Nang marinig ito, muling nagulat ang mga puso ng lahat, maraming mga henyo sa listahan ng hari ng langit dito ngayon. Sa sandaling ito, ang mga henyo sa listahan ng mga hari ng langit ay mayroon ding matalas na tingin sa kanilang mga mata. Ang mga salita ni Yehan ay katumbas ng pagdedeklara ng digmaan sa anumang henyo sa listahan ng mga hari ng langit, at lubos niyang hindi pinansin sila. Ang lalaking ito, gusto ba niyang hamanin ang lahat ng mga henyo sa listahan ng mga hari ng langit dito? Bagaman siya ay talagang walang kapantay sa lakas sa pakikipaglaban, ngunit upang hamanin ang lahat ng mga henyo sa listahan ng mga hari ng langit dito, natatakot ako na ang unang hari na si Li Zhengdao ay hindi ito magagawa. Panipi. Kawili-wili, gusto niyang maglaro, at makikipaglaro ako sa kanya hanggang sa huli.
Mayroong isang mapaglarong ngiti sa mga labi ni Ye Tianwang at isang nakakatakot na lamig ang kumalat sa kanyang mapagmataas na mga mata. Lahat, susunod, alin sa inyo ang makikipaglaro sa kanya? Ang mga salita ni Ye Tianwang ay natural na tinutugunan kay Jun Wuyok, Lin Lang, Lin Ajio, at Shang Moxie na nasa likuran niya. Ngayon na natalo si Haring Fentian, ipinahayag niya ang digmaan sa buong listahan ng mga hari ng langit. Bilang isang grupo ng mga henyo na nakatayo sa tuktok paano sila hindi lalaban. Nang makita ang eksena na ito, isang nakakatakot na liwanag ang sumilay sa mga mata ng Panginoon ng banal na palasyo, at tinitigan niya si Yehan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya siya, at naisip niyang siya ay isang walang kabuluhang tao lamang. Sa isang pagbaril, natalo niya si Haring Fentian, na nasa ika-9 na ranggo sa listahan ng mga hari ng langit. At ngayon, muling idineklara niya ang digmaan sa buong listahan ng mga hari ng langit, hindi na banggitin kung ang kabilang panig ay may ganyang lakas, ngunit ang ganitong uri ng tapang lamang, iilang tao ang makakapantay sa kanya. Natalo mo si Haring Fentian. Nakakuha ka na ng atensyon ng mundo. Susunod, patuloy na lumiwanag ang iyong liwanag at hayaang makita ng lahat na hindi ka mas masahol kaysa sa iba. Ang liwanag na mamumukadkad ay mag-iiwan din ng marka sa mga puso ng mundo. Kabanata 1940. Huminga ng malalim si Yan Yulan. Ang di inaasahang pagkatalo ni Yehan kay Haring Fentian ay nagparamdam sa kanya ng labis na kasiyahan. Bagaman wala siyang kakayahang baguhin ang sitwasyon ni Yehan ngayon, kahit na ang huling resulta ay kamatayan, kailangan pa rin niyang maging masigla. Sa nakapaligid na mundo, 10,000 mga mata ang nakatitig sa binata na nagdeklara ng digmaan sa buong listahan ng mga hari ng langit sa sandaling ito. Ang hakbang ng kabilang panig ay talagang nagulat sa lahat sa mundong ito. Bihira na makita ang sinuman sa listahan ng mga hari ng langit para sa isang abnormal na tao, ang isang pagtalon sa hamon ay kasing simple ng pagkain at pag-inom. Ang pagdedeklara ng digmaan sa grupong ito ng mga tao ay isang nakakatakot na bagay na isipin. Bagaman si Yehan ay matagumpay na natalo si Fentianwang, isang henyo sa listahan ng mga hari ng langit bago ito, ngunit iyon ay si Haring Fentian lamang, at hindi niya maihahambing sa buong listahan ng mga hari ng langit. Sa sandaling ito, ang mga henyo sa listahan ng mga hari ng langit dito ay may matatalas na mata, at ang kanilang mga titig ay lahat ay nahulog kay Yehan. Ang kabilang panig ay nagdeklara ng digmaan sa listahan ng mga hari ng langit, paano sila umatras. Sa sandaling ito, maging ang maskuladong binata ng tribo ng Yi na may dalang malaking pana na may sungay ng baka sa kanyang likuran ay may balak na makipaglaban na sumisikat mula sa kanyang mga mata, ang mga mata ng mga maliliit na pari ng Taoista at ang mga batang monghe ng paaralang Budista ay naging medyo hindi mapakali. Makati ba? Mahinang ngumiti ang banal na hari ng tribo ng Yi nang maramdaman niya ang hindi mapakilang aura ng binata na may malaking pana at sungay sa kanyang likuran. Mas kawili-wili siya kaysa sa mga tao sa listahan ng mga hari ng langit. Sinabi lamang ng malakas na binata ito, at kahit na nanatili siyang tahimik, iniwan niya ang angkan ng Yi at pumunta sa Yaoqi upang matugunan ang mga henyo ng lahing tao. Ngayon, hindi lamang maraming henyo sa listahan ng mga hari ng langit, at may isa pang interesado sa kanya, si Yehan. Magdeklare ng digmaan sa buong listahan ng mga hari ng langit, mayroon ka bang kakayahan? Si Muran, nakita kong si Lin Ajio ay naglalakad mula sa parisukat sa likuran ni Ye Tianwang, na may espada sa kanyang baywang, matatalas na mata, at ang kanyang kanang kamay ay nasa hawakan na ng espada, na parang ang espada ay anumang oras ay mahuhugot, pumapatay ng mga tao. Si Ajio Heavenly King ay tumayo na. Ang batang iyon ay nagdeklara ng digmaan sa buong listahan ng hari ng langit. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Mahirap sabihin, si Haring Fentian ay natalo niya. Natatakot akong mahirap para kay Haring Ajio na talunin siya. Gayunpaman, sa listahan ng mga hari ng langit dito, naroon sina Ye Tianwang, Abi Tianwang, at Jun Tianwang. Ang mga makapangyarihang tauhan sa harap, ang paghamon sa mga taong ito ng sunod-sunod ay hindi kasing simple ng paghamon kay Haring Fentian, ang mga pagkakataong manalo ng lalaking ito ay maliit. Ang mga mata ng mga nakapaligid ay lahat ay nakatuon kay Lin Ajio at Yehan. Kung mayroon kang kakayahang ito, maaari mo itong subukan mismo. Si Fen Qingtian sa listahan ng mga hari ng langit ay pangkaraniwan lamang, ngunit ikaw. Tinitigilan ni Yehan si Lin Ajio, ang kanyang mga mata ay malamig at mabangis, at sinabi niya, ang wakas ay magiging pareho sa kay Fen Qingtian. Inaasahan ko ang listahan ng mga hari ng langit, may isang taong makakapagpilit sa akin na gawin ang aking makakaya. Baliw, sa sandaling ito, muling naramdaman ng lahat sa nakapaligid na mundo ang kaiabangan ni Yehan.
Ang kabilang panig ay lubos na hindi pinapansin ang buong listahan ng mga hari ng langit. Sa kanilang paligid, ang mga henyo sa listahan ng mga hari ng langit, ang kanilang mga aura ay umuungal na. Ngayon, kung hindi mo tatapakan ang binata na iyon, ang mga henyo sa listahan ng mga hari ng langit dito ay mawawala ng mukha. Mayabang, kunin mo ang aking espada. Galit na galit si Lin Agio. Bagaman si Haring Adjo ay nasa ika-13 ranggo sa listahan ng mga hari ng langit, ang kanyang lakas ay maaaring hindi mas masahol kaysa kay Haring Fentian. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang ranggo lamang sa nakaraan. Ang mga tao sa ilalim ay maaaring mas mahusay kaysa sa mga nasa itaas. Ang espada ni Lin Agio ay makinang, at ang walang katapusang mga ilaw ng espada ay lumilipad sa langit at lupa, tulad ng isang serye ng mga espada ng araw ng paghuhukom, na sinusubukang ilibing ang lahat ng nabubuhay na bagay sa mundong ito. Ang espada ni Lin Agio ay lubos na nalampasan ang kanyang sariling kaharian. Kapag ang isang espada ay lumabas, 10,000 espada ay yumuko, at ang hangin at kulog ng langit at lupa ay gamulong, tulad ng espada ng isang Diyos ng espada, pumapatay sa katapusan ng mundo. Sa sandaling ito, ang katawan ni Yehan ay lubos na nalilibutan ng nakakatakot na ilaw ng espada. Sa ilalim ng ganitong uri ng pag-atake, mukhang napakahina niya. Tumatakbo ng libu-libong milya. Sa isang sigaw ng galit, parang nagalit ang mundo. Gumalaw ang katawan ni Yehan, at ang buong mundo ay pinapayagang lumangoy ng malaya. Ang kanyang bilis ay umabot sa limitasyon, at maging ang kataas-taasan ay hindi makakasabay. Ang espada ni Lin Agio ay nawala ng target sa sandaling ito, at sa sandaling mawala ang target ng espada, ito ay magiging panganib. Si Muran, ang figure ni Yehan ay lumitaw sa langit sa likuran ni Lin Agio, at ang kanyang espada ay umiwas, na nagdulot sa nakapaligid na mundo na mahulog sa pagyayelo, at ang nakakatakot na lamig ay walang katapusang kumalat. Selyong espada. Sa isang iglap, ang nakakatakot na nagyayelong ilaw ng espada ay nagyelo sa kawalan at lahat ng bagay, na parang maging ang oras ay malapit ng nagyayelo. Si Lin Agio, na nasa itaas ng kawalan, ay nagyelo rin sa kawalan. Ang tahimik na eksena na ito ay nagparamdam sa lahat ng malalakas na tao sa mundo na manginig ang kanilang mga mata. Wasakin.